Posible raw pong ipakontempt ng Senate Impeachment Court yun hong mga miyembro ng House Prosecution Panel kapag nanindigang hindi susunod sa kanilang kautusan kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dismayado mga senador. Hanggang ngayon kasi wala pa ring pleadings o reply ang prosecution panel at tila sa media lang sila naglalabas ng kanilang reklamo. Mean Corvera, magbabalita. Nagbabala ang impeachment court na maaring ipakontempt ang mga miyembro ng prosecution panel kapag nagmatiga sa hininging resolusyon ng korte sa kaso ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Reginald Tongol, tagapagsalita ng impeachment court, batay sa Rule 7 ng impeachment rules, may kapangyarihan ng korte na patawan ng parusa ang sinuman. Ang alinmang panig-anya na hindi gagalang ang kautusan ng korte, maaari i-contempt kahit pa ang kampo ng Vice Presidente. Nakalagay sa Rule 7 ng ating impeachment rules na the presiding officer and the court itself can actually cite anyone in contempt na in disrespect of the court. So may power ang korte na motu proprio, meaning kahit walang sa kanya mag-motion na any party, may power din ng korte na kapag nag-motion, dun lang aakto ang korte na mag-contempt. Sabi ni Tongol, sakaling muling mag-convene ang impeachment court sa 20th Congress pero wala pang reply ang prosecution team, maaari magpasa ang korte batay sa motion ng isang presiding judge o kaya magdesisyon ang korte para sa contempt. Gayaan yan ang sabi ni impeachment presiding officer Francis Escudero, mas mataas ang kapangyarihan ng korte kumpara sa mga prosecutors. Kung meron na mag-move for contempt, yung buong house ba ang iko-contempt, speaker ba iko-contempt, or yung mga house prosecutors lang ba? So, isa yan sa mga tatalakayin sa impeachment court. Hindi ko alam ang sagot dyan kasi nga ang kaya ko lang sagutin sa inyo is the official actions of the impeachment court once it convenes and acts on any motion. And as it is, wala pa naman ganung nangyayari, wala pang action ng korte, wala rin motion from any party. So, we cannot hazard a guess. Kaya natin mag-isip ng lahat ng posibilidad pero hindi na tayo makakasiguro. It's above my pay grade to hazard a guess as of this moment. Kinumpirma naman ni Tongol na hanggang ngayong araw wala pa silang natatanggap na anumang reply o pleadings mula sa prosecution panel at ang kanilang pahayag ay sa pamamagitan lang ng media. Payo niya sa Kamara maghain ng formal pleadings sa korte dahil baliwala ang anumang magiging pahayag sa media. Hindi pa po ma-take na officially informed po ang impeachment court kasi po pag sa korte baliwala po yung mga news na nire-report. Hindi po ganoon nagkakaroon ng information ang korte. Kaya tumayo rin si Senator Judge Cayetano noon, 'di ba? Sinasabi niya hindi pwede mag-judicial notice about these matters. Hindi siya parte ng judicial notice. Very formal na po kasi ang proceeding sa court. So, the only way that the court will be informed of this action by the House is upon the filing of a formal pleading of compliance attaching the resolution po ng mga House prosecutors regarding that matter. Dinepensahan naman ito ang mga batikos na hindi dapat mga senator judge tulad ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang maghain ng motion para ibalik ang articles of impeachment sa halip na prosecution o depensa. Na kung tatawagin natin kung sa Supreme Court yon, na para i-bring into the attention of the court na baka may kulang dito sa nakahain sa atin. At nagbotohan yung court, sabi nila hindi enough yan para i-dismiss, i-refer back na lang natin para ipa-comply sa litigant yung kulang na sinasabi natin. So actually this is an action of liberality by the impeachment court na instead of using the power to have it dismissed, hindi na gano'n na nangyari. It is abnormal in a collegial judicial body na gano'n ang nangyayari because one of the powers, inherent powers of any court is to look into the face
of the document, the complaint itself, and see if there are defects in that document. Sa mga batikos naman hinggil sa political leanings ng mga senator judge at babala ng mga pagkwestiyon sa integridad ng impeachment court, sabi ni Tongol, malaya ang sinuman na maglabas ng kanilang hinaing pero hindi ito papatulan ng korte. Sa kaugnay na balita, pag-uusapan ng House Prosecution Panel ang posible pong paghirit sa recusal o yung pagliban po ng ilang senador na pabor kay VP Sara Duterte na makilahok sa impeachment trial nito. Sinabi ni Impeachment Prosecutor at Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan na tatalakayin ang susunod na hakbang sa issue sa pagbubukas po ng 20th Congress. Pero paglilinaw po ni Panaligan, maari lamang magsumite ng manifestations ang prosecution sa open court. Subalit, hindi naman nila magawa dahil hindi naman natuloy ang trial proper kahit na nakapag-convene na ang impeachment court. Samantala, nanawagan naman si House Prosecution Member at Manila Representative Joel Chua sa mga senator judges na sundin ang neutrality sa impeachment. Ilang senador kasi ang sumunod kay VP Sara Duterte sa Malaysia para sa paggunita ng Independence Day doon. Kabilang na po sina Senador Robin Hood Padilla at Senator Amy Marcos. Sinabi po ni Chua na itinakda ng rules of impeachment ng Senado na dapat mag-exercise ng neutrality ang mga uhupong senator judges, pero nasumpungan niya ang ilan na kahit ano ang mangyari ay nasa panig sila ni VP Sara. Bukod kina Padilla at Marcos, sinabi naman ni Attorney Christian Monsod na isa po sa bumalangkas ng 1987 Constitution na dapat ding mag-inhibit sa trial sina Senador Ronald Bato de la Rosa at Francis Tolentino na hayagang nanawagan para sa termination o pagpabasura ng impeachment complaint. Now let me ask you this. Ano na ho nangyari doon sa pinapasoli naman sa iyo ng Commission on Audit noong 2015 nung ikaw ay Board of Director ng PhilHealth? Umabot sa 1,760,000 na mga bonus at allowance ang pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo dyan sa PhilHealth bilang mga opisyal. Ipaliwanag mo nga, ha? May approval ba ng palasyo yon? Nabigyan nyo ng mga bonus yung mga pagmumukha ninyo? Ha? Nung ikaw ay board of director yan, inaprubahan mo, isa ka sa mga nag-aproba? Pinapasoli na sa inyo ng COA. Hindi ninyo sinusoli yung sayo na 1.76 billion. Kontribusyon yun ng mga miyembro ng PhilHealth, ugok. Kaya pala pag yung buntis magpa-check up, hindi tinatanggap ng ospital. Kasi wala sa PhilHealth noon. Bago lang yan eh. Nung maupo na si Duterte, pwede na yung buntis gamitin yung kanyang PhilHealth para makapagpa-check up. Nung panahon ni Pinoy, bawal. Paano bawal? Paano? Kagaya niya kontribusyon. Oh, ginamit niyo pang bonus sa mga sarili niyo, mga hinayupak kayo. Bibigyan niyo ng ang lalaki na ng sweldo niyo, bibigyan niyo sarili niyo ng mga bonus allowance. Sige nga, Senador Ontiveros, sagutin mo nga, ma'am. Ipinapasoli na sa inyo ng